Posible namang makulong ng hanggang 30 taon ang mga magulang ng mga menor de edad na nabistong ginagamit umano sa transaksyon sa droga sa Navotas. Yan ay matapos silang formal na ireklamo ng PIDEA. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Tony, 17 magulang ng mga menor de edad na na-rescue sa raid sa mga drug den sa Navotas City. 2 linggo na ang nakararaan ang sinampahan ng reklamong kriminal ng PIDEA sa City Prosecutor's Office. Pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 30 taon ang mga magulang ng mga bata dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at Presidential Decree 603 o Child and Youth Welfare Code. Ito ang unang pagkakataon na nagsampa ng reklamo ang PIDEA laban sa mga magulang ng mga na-rescue nilang bata na sangkot daw sa droga. Nakunan pa ng surveillance video ang ilan sa kanila na gumagamit ng shabu. Merong 6 na araw ang piskalya para resolbahin ang reklamo. Pwedeng maisampa ang kaso sa korte o pwede rin namang ma-dismiss. Sabi ng PIDEA, babala na rin daw ito sa iba pang magulang na pwede silang masampahan ng kaso kapag pinabayaan ang kanilang mga anak at nasangkot sa droga. Nasa pangangalaga pa rin ng Navotas City Bahay Pag-asa ang 12 menor de edad. Inabutan namin sa labas ng compound ng ilan sa mga magulang, umiiyak sila at nagmamakaawa na palabasin na ang kanilang mga anak. Nadamay lang daw ang kanilang mga anak sa drug raid, kaya hindi raw dapat sila sinampahan ng reklamo ng PIDEA. Sabi ni PIDEA Director General Aaron Aquino, magiging standard operating procedure na rin daw ng PIDEA na isa lang sa investigasyon ang mga bata na maabutan ng kanilang mga tropa sa mga drug den. Ito ay para malaman kung sangkot din sila sa droga at mapanagot ang kanilang mga magulang. Sa talaan ng PIDEA ako ni pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa droga. Mula 2016 hanggang kasalukuyan, 1,984 na ang mga menor de edad ang kanilang nahuli na sangkot sa droga. 6 na taon ang pinakabata, 17 anyos naman ang pinakamatanda. Tony? Yes, June, masasabi ba natin na dahil nga nasimulan ng magsampa ng PIDEA ng kaso sa mga magulang at sa dami ng mga similar cases ngayon na ganyan ang ginagawa ng mga magulang sa mga anak, magtutuloy-tuloy na ba ang kanilang pagsasampa? Tony, actually sinasabi ni Director General Aaron Aquino, ito yung test case, ito yung unang pagkakataon nila na magsampa ng kaso. At yan na daw yung kanilang magiging pamantayan sa mga susunod na pagkakataon kapag sa mga raid nila may mga inabutang bata sa mga drug den, papanagutin daw yung mga magulang nito mga batang ito. But of course, sasalang muna ito sa investigation yung mga minor de edad para matukoy kung meron ba silang involvement sa droga o yung wala. Sorry. I'm just curious, June, bakit ngayon lang nila kaya ginawa ito? Na sa tagal-tagal ng may mga ganyang sitwasyon, ngayon lang nila naisip magsampa ng kaso sa mga magulang? Ang sinasabi nitong si Director General Aaron Aquino, Connie, para naging wake-up call sa kanila, yung naging bypass operation nila sa Navotas City na nakunan pa ng surveillance video prior to the conduct of the drug raid mga months before. Actually, mga November daw yun, November last year, nagsimula yung surveillance operation nila. At nakita dun sa mga surveillance video kung gaano nakatindi yung involvement ng mga ilang menor de edad, mga edad 12, 13 hanggang 15 itong mga nakita nila sa mismong video na talaga nagbebenta, bumapatak. Ang sinasabi nga ng PIDEA, sila pa mismo yung nag-maintain dun sa mga ilang drug den sa may labas ng Fishport ng Navotas, Connie. Panghuli na lamang kasi ang nabanggit mo kanina, nagmamakaawa yung mga magulang para palabasin yung kanilang mga anak. Pero sila, anong reaksyon nila na sila na ngayon ang sasampahan? Yun nga sinasabi nila, Connie, 2 magulang yung nanay yung nakausap natin kanina, umiiyak sila paglabas nila ng bahay pag-asa ng Navotas City. Ang sinasabi nila yung kanilang mga anak ay natsyempuhan lang daw ng PIDEA na nagkataon na nandun sa lugar na yon nung magsagawa ng drug raid at wala naman daw talagang kinalaman sa illegal na droga yung kanilang mga anak. At ang sinasabi nila, bakit naman daw sila papanagutin, hindi naman daw sila nagkulang sa kanilang mga anak, sa pag-guide sa kanilang mga anak at nagtatrabaho naman sila ng wasto. Nadamay lang daw yung kanilang mga anak. Alright, maraming salamat, June, sa iyong update na yan.